travelers. It's another day, it's another adventure day. Tama nga naman yung sinabi nilang, every day is a blessing. All you have to do is claim it. If it happens that if you don't feel blessed every day, then be a blessing to someone. Nga pala guys, ang pangalan pala ng temple na to is Wat Ratchaborana. Ang Wat Ratchaborana pala ay isa sa mga sikat na temple dito sa Ayutthaya. Kapag pupunta kayo dito, ang pinakamagandang spot for me to take pictures is the main entrance. Kaya kapag pumunta kayo dito, ready nyo na yung OOTD nyo at saka yung camera nyo. Yan pala yung main entrance ng temple. Kapag pumesto ka dyan, napapicture ka dyan sa may pinto, yung background mo is yung building na yan. Diba ang ganda? Maganda yung picture. The best time for you to visit this temple is around 8 a.m. Ang kagandahan kapag early ka is solo mo yung lugar, walang mga photobombers. And around this time, maraming mga squirrels ka pang makikita na nagtatakbuhan kasi hindi pa masyadong mainit. And yung vibe ng lugar is sobrang peaceful talaga. And by the way guys, this temple has an interesting story. And this story begins in 1424, noong namatay yung king nila, which is si King Intaracha. Noong pagkamatay niya, may naiwan siyang 3 anak, which is mga lalaki. Yung 2 nakakatandang anak na lalaki ay nag-aagawan sila ng pwesto sa trono. Pinapanguluhan nila mismo ang army ng bawat isa para makuha ito. Ngunit noong nagkaharap sila, pareho silang namatay dahil sa mga sugat na nakuha nila sa bawat isa. How tragic, right? Brothers killing each other for power. Noong namatay na ang 2 nakakatandang kapatid, ang bunsong anak na ng hari na nagngangalang Chao Samphraya ang naging hari. So, in honor of his 2 brothers, itinayo niya tong temple na to para sa kanila. After we visited the Wat Ratchaborana temple, we cycled to the next temple called Wat Tamikarat. Pagdating namin sa temple na to, wala pang tao, as in kami pa yung nauna dito. Tas yung mga staff, kaka-open lang nila ng temple. Sa entrance, makikita mo tong mga gold bars. Ewan ko, parang totoo. Sarap magbulsa ng isa. Tas ayun, pumunta na kami sa loob. Medyo hindi pala kalakihan tong temple na to. Makikita mo lang sa entrance yung Buddha. Ayan, yung ulo ng Buddha na nakapatong sa lotus flower. Ayon sa legend nila, this temple raw ay nag-exist na bago pa man naging capital of Thailand ang Ayutthaya. Pero ang pinaka-importanting na discovery sa temple na ito ay itong malaking ulo ng Buddha na gawa sa aloy. Ang makikita natin sa temple na to ay replika lamang dahil ang original nito ay nakadisplay sa Chao Samphraya National Museum. So ayun, pagkatapos naming tumingin-tingin doon sa Buddha, naglibot-libot lang kami sa loob. Hindi na talaga kami pumasok doon sa pinakamalaking temple kasi may pupuntahan pa kaming ibang temples. Next temple is the Wihan Phra Mongkon Bopit. Ang ibig sabihin pala ng Wihan is preaching hall. Pagdating namin dito, medyo marami-rami na ding tao. Kasi isa din naman kasi ito sa mga binibisita ng mga turista. Itong Buddha na to na nasa loob ng salamin ay nakabalot ng gold leaf. Ayan. Ito pang isa. So, ito na pala guys ang Phra Mongkon Bopit Buddha. Ang Buddha na ito ay isa sa mga nakasurvive sa paglusob ng Burmese Army dito sa Ayutthaya noong 1767. Ito ay may taas na 12.45 meters at may lapad na
9.55 meters. Originally pala guys, itong imahe na ito ay gawa sa aloy. Ngunit noong 1990, nakapagdesisyon sila na balutin na lang ito ng ginto gamit ang gold leaf. Ang prosesong ito ay tumagal ng 2 taon. Sa palibot ng temple ay sinabit din nila itong mga picture frames ng history ng temple na ito. Ganito ang itsura niya dati. Tapos ngayon, ganito na siya. Balot na siya ng gold. Dito sa kabilang side, may mga ulo ng Buddha na nasa loob ng salamin at may may gold. Itong mga pot na to ay nilalagyan yan ng mga coins ng mga tourist bilang donasyon or alay. Dito naman sa entrance guys, may 2 Buddha dito na maliit. Tas balot na balot sila ng gold leaf. Binabalot sila ng gold leaf ng mga nagsisimba dito or nagpe-pray bilang alay din. Ayan. Yung iba medyo hindi masyadong nadikit kaya nililipad ng hangin. Nakaka-amaze siyang tignan. Ito pala ang view ng temple sa harap. Sa likod kasi kami dumaan kanina. Kasi nandun yung bike namin. Katabi pala ng temple na yun guys is itong Wat Prasesan Pit Temple. Sa entrance pa lang may nakakita na akong squirrels. Ang cute. Namangha ako nung pumasok na kami kasi para siyang palasyo yung mga disenyo ng building. Ito raw ang pinaka-holy na temple dito sa Ayutthaya guys. Kaya ito ay nabansagan na Royal Temple. Dati raw, dito nila ginagawa ang mga importanteng seremonyas at nagsisilbing private chapel rin raw ito ng royal family. At wala ni isang monghe na nakatira dito. So, exclusive lang talaga siya para sa mga royal. Nung nakapasok na kami sa loob, medyo marami-rami na ding tao kasi medyo late na kasi yon kasi nakabisita na kami ng 3 temples before coming here. Yun nga, pagkapasok ko, akala ko palasyo kasi nga parang familiar siya, parang nakita ko na siya sa Asian historical drama. Yung vibe ng place is nakaka-relax. Marami kang maririnig na ibon na umaawit at yung hampas ng hangin sa iyong balat ay maganda sa pakiramdam. Para bang yung wini-welcome ka na, welcome, pasok ka, ganun. Hindi pala kami nakapasok sa loob ng buildings kasi bawal or yung iba inaayos. Kailangan mo rin ugaliin na magbasa ng mga signage kasi maraming pinagbabawal. As a responsible tourist, it is our job to respect their rules. Yung entrance fee pala nila is 20 baht, which is sobrang worth it. So, tapos na kami doon sa isang temple. Ang sunod naman na binisita namin is tong Wat Lokaya Sutaram Temple. Hindi man ito isa sa pinakasikat na historical site dito sa Ayutthaya, pero marami pa rin mga turista ang bumisita dito. Pagkadating mo sa lugar, ang unang bubungad talaga sa iyo ay itong reclining Buddha na may haba na 42 meters and taas na 8 meters. Dati, tinatakpan nila ito ng tela pero ngayon naka-expose na ito sa araw at ulan. Marami rin mga locals pala na nag-offer ng lotus flower dito at meron ding naglalagay ng gold leaf sa katawan at paa nito. How much? 70 baht, 70 baht one lotus. Next temple is Wat Chai Watthanaram. Napakalayo ng nilakbay namin guys, makarating lang dito. Nahihirapan ako kasi bike lang kasi yung gamit namin, tapos itong temple na to ay nasa labas pala siya ng city.
Napakainit pa, mga 12 noon na ata yun. Ilang beses pa akong muntikan ng mabangga ng sasakyan. Buti na lang gentle mga tao dito, hindi nila ako sinigawan. Pagkadating namin dito sa temple, sobrang dami ng tao. Kasi ito sa pinakasikat na temple dito sa Ayutthaya. Kaya most visited temple talaga siya. Itong temple pala ay may katabing river na ang pangalan ay Chao Phraya. Tinayo tong temple na to noong 1630 sa utos ni King Prasat at nialay niya ito sa kanyang ina. Siguro kaya pagpasok mo, mafe-feel mo talaga na special tong temple na to dahil doon. Hindi na kami masyadong nagtagal dahil sobrang init na at gutom na rin ako dahil di kami nag-breakfast. Nag-cycle na lang kami pabalik sa city. This time, medyo kalmado na ako kasi alam kong tapos na kami sa aming munting tour. Kinagabihan, bumalik lang kami ulit doon sa night market, nag-dinner, tapos tinry namin tong papaya salad nila. Gustong-gusto to ng boyfriend ko pero di ko siya bet. Yung ingredients pala nito is may yung papaya, tapos may hilaw na string beans, tapos meron ding maliit na crab. Basta pinagalo-halo lang. So ito, scallops omelette. Tapos yan, natuwa ko dyan. Nagluluto siya ng apoy. Kain ng apoy. Wala lang. Nakakatuwang tingnan. Parang nagluluto siya ng apoy. So, kinaumagahan, maaga kami pumunta dito sa station ng train para makasakay kami ng train pabalik ng Bangkok. Yan na yung train na sasakyan namin. Bale, mura ito kaysa nung train na sinakyan namin dati papunta dito sa Ayutthaya. Mas mura ito. Ito yung tinatawag nila na public train. At dyan nagtatapos ang aking journey sa Ayutthaya. Thank you for watching. Hope you'll watch my next video which is coming soon. Bye-bye!